Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Anime pala. Nandito nga pala ang bagong episode ng One Piece 1092. Sana huwag ninyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko para updated kayo palagi sa susunod na episode at malaking tulong na po ito sa channel ko. Sa Mary Joyce, ang Kuma ay nagdudulot ng pagkawasak, tumugon si Sakazuki sa pamamagitan ng agarang pagkilos, na pinipilit si Kuma na umatras, samantala sa Egghead, natalo ang Sea Beast Weapons at nagawa ni Kizaru na paalisan si Luffy na nagresulta sa pagkawasak ni Vega Force 01, tulad ng pag-bypass ni Kizaru sa mga panlaban ng Labo Face kung nasaan si Vegapunk at ang iba pang Straw Hat Pirates, bumalik si Luffy sa Gear 5. Kung saan ang pagbabagong ito ay nagreresulta sa muling pag-activate ng Iron Giant. Naabot ni Bartholomew Kuma si Mary Joyce at nagpakawala ng isang pag-atake ng Ursus Shock na Sum-Ira sa ilang mga gusali. Hinarap ni Sakazuki si Kuma habang lumilitaw ang ilang World Nobles na nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pagkain at hinihiling na patayin niya si Kuma dahil sa pananakit sa kanilang lahat sa kanyang pag-aalsa. Sinabi ni Sakazuki kay Kuma na kung hindi na siya makokontrol ng world government, hindi na nila siya mabubuhay. Gayunpaman, ang hindi niya personal na naiintindihan ay ang kanyang mga motibasyon dahil nawala ang kanyang pakiramdam sa sarili. Habang sinasabi niya iyon, inatake niya si Kuma kasama si Meigo, sinisira ang isang bahagi ng kanyang mukha. Nagsimulang tumakbo si Kuma ngunit nagpaputok si Sakazuki ng isang sabog ng magma na sumisira sa isang paa niya, ngunit nagawa pa rin niyang mag-teleport palayo. Pagkatapos niyang tumakas, naisip ni Sakazuki noong huli nilang mahuli si Bonnie 2 taon na ang nakararaan at sinabi niya sa kanya na kusang loob na inalok ni Kuma ang kanyang sarili na maging isang sandata, na tinanggihan ni Bonnie na paniwalaan noong panahong iyon. Habang sinisigawan ng mga World Nobles si Sakazuki dahil hinayaan niyang makatakas si Kuma, patuloy niyang iniisip kung saan pupunta si Kuma. Sa Egghead, ang Sea Beast Weapons ay sinira ng Pacifista, na nagpapahintulot sa mga Marines na mapunta, nag-transform si Luffy bilang Snakeman, at pinagbabaril si Kizaru gamit ang kanyang mga suntok na hinaranggan ni Kizaru. Ngunit kahit na inamin niya na si Luffy ay naging isang mabigat na kalaban mula nang talunin si Kaido, tinanong ni Kizaru si Luffy kung bakit niya pinoprotektahan si Dr. Vegapunk, ngunit sumagot si Luffy sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit gusto pa rin niya itong patayin. Lumayo si Kizaru kay Luffy at inamin na hindi niya personal na gustong patayin siya dahil matagal na niya itong kilala, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa napakabilis na bilis, sinipa ni Kizaru si Luffy ng napakalakas kaya lumipad siya papunta sa Vega Force 01, ganap na sinisira ito at ipinadala siya sa hadlang ng Frontier Dome. Ang Thousand Sunny ay nahulog mula sa mga kamay ng nawasak na robot habang sina Franky, Bonnie, at Lilith ay tumakas mula sa sumasabog na robot. Hinarap ni Kizaru ang dalawa at nagkomento kung gaano kalaki ang paglaki ni Bonnie, at tinanong niya kung bakit niya hinahadlangan ang kanyang paraan ng pagpatay kay Dr. Vegapunk, na dapat ay kinasusuklaman niya. Si Bonnie, gayunpaman, ay kumuha ng wire at ginamit si Toshizuki, na nagpahayag na ang kanyang target ay lumipat, madaling iniiwasan siya ni Kizaru. Hiniling na huwag siyang sakta ng sinumang kakilala niya, at pagkatapos ay sinipa rin siya sa barrier. Nag-charge si Franky ng Radical Beam, ngunit nawala si Kizaru. Napagtanto ni Franky kung saan dapat pumunta si Kizaru at nakipag-ugnayan kay Usopp para balaan siya tulad ng pag-crack ni Dr. Vegapunk, Edison, at Atlas ng code sa Frontier Dome, tulad ng pagtatanong ni Dr. Vegapunk kung dinala ni Franky ang Vega Force 01 at ang barko sa kabilang panig ng isla. Lumilitaw si Kizaru na nagsasabi kay Dr. Vegapunk na ang kanyang mga plano ay nabigo. Sinabi niya kay Dr. Vegapunk na ang misyon na ito ay mahirap para sa kanya kaya ayaw niyang i-drag ito palabas. Ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, lumabas si Luffy sa Gear 5 at hinawakan si Kizaru gamit ang kanyang higanteng kamay. Ang tunog ng tibok ng puso ni Luffy ay umaabot hanggang sa Faberio Phase, at ang Iron Giant ay tila nag-activate bilang tugon sa kanyang pagbabago.